10 taon na ang nakalipas, pumatay ako ng isang tao. Ibinabaon ko ang bangkay sa ilalim ng puno sa bakuran ng luma naming bahay. Pero kahapon, sinabihan ako ni Lola, na I'd demolish na raw ang luma naming bahay. Nakapirma na raw siya, nang magmadali akong bumalik. Puro alikabok na ang buong bakuran. Nakaparada ang isang excavator sa tapat mismo ng puno, kasabay ng isang malakas na dagandong. Ibinuwal ang puno, bunot pati mga ugat. Sa mga sali-salimuot nitong ugat, may nakasabit na isang piraso ng madilim na pulang tela. Nakilala ko agad iyon. Iyon ang kumot na ipinambalot ko sa bangkay noon. Agad akong pinagpawisan ng malamig. Mabilis na tumakbo ang isip ko. Kapag nahukay na ang bangkay, paano ako aarte? Magkukunwari ba akong hihimatayin o sisiga at iiyak sa takot? Aling reaksyon kaya ang mas magmumukhang totoo para sa isang taong ngayon lang nakakita ng bangkay? Habang nag-iisip ako, uy, parang may laman yung hukay ng puno ah. Nang marinig iyon ng mga kanina pa nag-aabang na taga-nayon. Nagunahan sila sa paglapit. Ang bahay na ito ay ipinatayo pa ng lolo sa tuhod ko. Sabi-sabi, noong itinatayo ito, maraming ginto raw ang ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang dahilan kung bakit nagtipon ng mga tao rito ngayon, ay para alamin kung totoo ba ang chismis. Gusto ko sanang pigilan sila, pero huli na. Ang mga naunang nakarating ay nagkakagulo nang nagsimulang maghukay. Kasabay ng mga sigaw na puno ng takot. May isang natamba. Sumigaw siya habang gumagapang paatras. May patay. Kalahating oras ang lumipas, dumating ang mga pulis. Mabilis silang naglagay ng police line at sinimulang hukayin ang bangkay. Sa mga sandaling iyon, parang lalabas na sa dibdib ko ang puso ko sa sobrang kaba. High-tech na ang teknolohiya ngayon. Sa isang pagsusuri lang sa ngipin ng patay, malalaman na nila kung sino siya. Kapag nangyari yun, mabubuko na ang lahat ng kasinungalingan ko noon. Pagsususpetsahan nila ako, tuturing nila akong isang mamamatay tao. At hindi lang yun, kahit noon pa man. Ang bagay na pilit kong itinatago ay malalaman na ng lahat. Kinakabahan akong napalunok, hindi ko na alam ang gagawin. Maya-maya, pinaalis ng mga pulis ang mga usyosero sa paligid. Itinulak ang bangkay sa harapan ko. Kahit nakatakip ito ng puting tela, naramdaman ko pa ring mayroong mali. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Mali. Mukhang hindi ito ang bangkay na inilibing ko noon. Kahit pareho ang kumot na ipinambalot dito. Pero noon, para walang maiwang ebidensya, hinubad ko ang lahat ng damit ng taong iyon. Pero itong bangkay na ito, hindi lang may damit. Nakasuot pa ng sapatos na kulay army green. Medyo pamilyar ang sapatos, pero hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Sino ang taong ito? Bakit siya nakalibing dito? Nasaan na ang taong inilibing ko? Ang taong nagpalit ng bangkay. Sinadya niya ba ito o hindi? Ang mga tanong na ito ay halos sumasakal sa akin. Miss Ye Xiaoshu, isang malamig na boses ang gumising sa diwa ko. Ang nagsalita ay si Officer Sun, ang siyang may hawak ng kasong ito. Nabutan niya ako ng isang tissue. Sinenyasan akong panasan ang pawis sa aking noo. Pasensya na po, natakot lang. Naiintindihan ko, pero kailangan ka naming kunan ng salaysay. Okay lang ba? Sa loob ng sasakyan ng pulis, si Officer Sun, ang unang bumasag sa aming katahimikan. Miss Su, mukhang matagal ka nang hindi umuwi, no? Sabi ng mga kapitbahay nyo, noong malubha ang sakit ng lola mo at na-hospital. Pera lang daw ang ipinapadala mo. Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng oras? Simula noong nakapasok ako sa universidad, hindi na ako muling bumalik pa. Dahil ang natira na lang sa bahay, ay isang lola na hindi ko naman gaanong ka-close. Dahil iyon sa nangyari noong gabing yun. Nag-iwan ito sa akin ng malaking trauma. Uminom ako ng libo-libong gamot, para lang magmukha akong normal. Nag-aalala ako na baka bumigay na naman ako kapag bumalik ako roon. Pilit kong pinipigilan ng takot sa dibdib ko. At mahinahon akong sumagot. Narinig ko na milyon-milyon daw ang bayad sa demolition. Sakto namang nagpaplano akong bumili ng bahay. Milyon-milyong bayad, kahit sino naman siguro ay matutukso. Lalo na sa isang tulad kong matagal nang mag-isang nagsusumikap at kailangan ng bumili ng sariling bahay. Walang butas ang kasinungalingan kong ito. Makahulugan ang tingin sa akin ni Officer Sun. Lang siya at hindi na nagsalita pa. Mabilis na nakarating sa destinasyon ang sasakyan ng pulis. Dahil hindi pa nakikilala ang biktima, limitado lang ang mga tanong na kayang itanong sa akin ng pulis. Tulad na lang kung may kaaway ba ang pamilya namin. Wala naman kaming kaaway. Mabait si Lola. Maganda ang pakikitungo niya sa mga kapitbahay. Hindi rin ako sigurado. Matagal na rin kasi akong hindi umuwi. Nakayukong mabilis na isinulat iyon ni Officer Sun. Tatanong pa sana siya ulit nang may kumatok sa pinto. Sir Sun, may nakita kami sa bangkay. Halika, tingnan mo. Mula sa makapal na pinto, bahagya kong narinig ang pulis na iyon, na may sinasabi tungkol sa isang taong nawawala maraming taon na ang nakalipas.
Hindi ko maiwasang isipin na naman ang taong iyon. Naging malaking balita noon ang kaso ng pagkawala niya. Ang veteranong investigador na humawak sa kaso ay ilang beses na akong tinanong tungkol sa kanya noong panahong inilibing ko ang bangkay. Posible kayang may nakakita sa kanya at dahil sa awa ay binihisan pa siya. Sa tuwing naiisip ko ang ginawa ko noon, na baka may isang pares ng mata sa dilim, na tahimik na nakamasid sa akin. Hindi ko mapigil ang manginig ang buong katawan ko. Agad akong pinagpawisan ng malamig sa likod. At noong malapit na akong bumigay, muling pumasok si Officer Sun. Napansin niya atang may kakaiba sa akin kaya nagtanong siya. Okay ka lang ba? Okay lang po. Medyo bumaba lang ang blood sugar ko. Kung wala na po kayong ibang tanong, gusto ko na po sanang umuwi para magpahinga. Kung wala ng problema, pakipirmahan na lang po ito. Huwag ka munang aalis sa mga susunod na araw. Hahanapin ka namin ulit kung may kailangan pa kami. Kinuha ko ito at akmang pipirma na sana. Nang biglang nagsalita si Officer Sun. Oo nga pala, sa mga nakaraang taon, may nawawala bang tao sa baryo ninyo? Biglang nang inag ang kamay kong may hawak na ballpen. At gumuhit ito ng isang biglaang itim na marka sa malinis na papel. Wala naman po yata, hindi ko rin po masyadong sigurado. Matagal na rin po kasi akong hindi umuwi. Pero halatang hindi ako titigilan ni Officer Sun. Patuloy niya akong inusisa. Talaga ba? Naaalala ko, may isang binatang nawala noon. Naging malaking usap-usapan yun. Ano na nga ulit ang pangalan noon? Oo nga pala. Wenzing. Magkaklase yata kayo, di ba? Nakabahan akong napalunok ng laway. Wenzing. Siya mismo ang taong personal kong inilibing noon. Siya po ba? Hindi naman po siya maituturing na nawawala, di ba? Umalis po kasi siya kasama ang tatay niya. Baka po kasi hindi nyo alam. May malaki po kasing utang ang pamilya nila noon. Kaya sila tumakas para takasan ang utang nila. Sumulyap ako sa labas at sinadyang hinaan ang boses ko. Huwag mong sabihin yung nasa bahay namin ay. Imposible naman yata yun. Paano naman siya? Hindi siya. Pinutol ni Officer Sun ang haka-haka ko. Lihim akong nakahinga ng maluwag. At di sinasadyang napaunat ako ng upo. Kahit hindi ko alam kung sino. Hinukay at kinuha ang mga buto ni Wenzing. Pero sa ngayon, wala namang kinalaman sa akin ang kasong ito. Pero may mga bagong tanong na naman ang pumasok sa isip ko. Kung wala naman pala itong kinalaman sa kanya, bakit bigla siyang nabanggit hanggang sa makauwi ako? Hindi pa rin maalis sa isip ko ang walang pangalang kalansay na iyon. Gibang-giba at napakagulo ng bahay. Buti na lang, hindi pa nagigiba ang kwarto ko. Pwede nang pagtiyagaan para sa isang gabi. Noong unang beses na matagpuan ang bangkay, hinimati agad si Lola sa sobrang takot. Galing ako sa ospital para dalawin siya kanina. Sabi niya, masakit daw ang buong katawan niya. Sa madaling salita, ayaw niya lang talagang umuwi. Narinig ng kapitbahay kong si Wo na bumalik ako. At masaya niya akong inanyayahang sa bahay muna nila matulog. Pero bilin sa akin ni Lola na bantayan kong mabuti ang bahay niya. Akala mo naman may ginto sa ilalim ng bahay na to. May darating pa kayang magnanakaw sa hating gabi. Siyempre, hindi ako nagbabantay para sa kahit anong ginto. Nasa sentro ng nayon ang bahay ni Lola. Kaya alam na alam ang routine niya. Ang kumuha ng mga buto ay taga rito lang din sa nayon. Ang laki ng iskandalong nangyari kanina. Kaya hindi malabong bumalik siya mamayang gabi para tingnan ang sitwasyon. Kung sakaling maabangan ko siya, gusto kong itanong kung saan niya dinala si Wenzing. Pero walang dumating nung gabing yun. Kinabukasan, si Officer Sun naman ang dumating. Pasensya na po, sa abala. Ano po iyon? Ganito kasi iyan. May nakita kaming isang bagay sa bangkay. Gusto sana naming ipatingin sa iyo kung makikilala mo. Sabi niya habang inaabot ang isang maliit na berdeng booklet sa kamay ko. Kinuha ko ito at nakitang isa pala itong student ID. Halatang halata na napakatagal na nito. Sira-sira na ang pabalat nito. Pero malinaw pa ring makikita ang 6 na malalaking salitang, Shiwai Senior High School. Bigla akong kinutuban ng masama. Sa sandaling binuksan ko ito, biglang nanlamig ang mga paa ko at natigilan ako sa aking kinatatayuan. Sa puting papel, nandoon ang nakangiting mukha ni Wenzing noong kabataan niya na may halong pagiging rebelde. Bagamat may mga bahid na ito, hindi pa rin may tatago ang kanyang kasiglahan. Nagpatong ito sa mukha niya sa panaginip ko. Yung mukhang puno ng dugo. Saan niyo to nakita? Sa katawan ng bangkay na natagpuan kahapon. Imposible. Nang marealize kong nawawala ako sa sarili, agad akong bumawi. Kitang-kita ng 2 mata ko na umalis siya sa bahay ko noong gabing yun. Paanong mamamatay siya rito? Teka lang, sabi mo kahapon, hindi siya ang bangkay. Hindi nga siya ang bangkay. Kaya kami nandito ngayon, ay para malaman pa ang tungkol sa mga nangyari noong gabing yun. Hindi si Wenzing ang bangkay, pero gusto nilang malaman ang tungkol sa mga ginawa ni Wenzing. Doon ko naintindihan, hindi niya ako pinaghihinalaang pumatay kay Wenzing,
kundi pinaghihinalaan niyang kasama ko si Wenzing na pumatay ng tao. O kaya naman, nakita ko mismo si Wenzing na pumatay at pinagtatakpan ko siya. May basehan din naman ang ganoong hinala. Tutal, ang student ID ni Wenzing ay maituturing na isang ebidensya. Ang tanong lang, paano sila nakakasiguro na hindi si Wenzing ang bangkay? Mukhang nabasa ni Officer Sun ang iniisip ko. Ang kalansay na iyon ay mahigit 50 taong gulang. Habang sinasabi niya yun, ang mga mata niyang parang agila ay nakatitig sa akin na para bang sinusuri ako. Pamilyar sa akin ang titig na yun. 10 taon na ang nakalipas, yung matandang pulis na nag-imbestiga sa pagkawala ni Wenzing. Ganito rin ang tingin sa akin. Ako ang huling taong nakakita kay Wenzing. Ang bangkay ay natagpuan sa bahay ko. At may gamit pa ni Wenzing sa bangkay. Klaro na kung anong kwento ang nabubuo sa likod ng lahat ng ito. Kung ganoon, maaari mo bang ikwento sa amin ang mga nangyari noong gabing iyon? Pakisabi ulit ng detalyado sa amin. Kinuha ko ang sigarilyo sa mesa. Matapos niyang tumango, mapait akong napangiti at nagsimulang magsalita. Noong gabing yun, pinuntahan niya ako. Hindi ito pamamaalam, kundi para maningil ng utang. Alam niyo naman siguro, di ba? Muntik na akong maging stepmother ni Wenzing. Pagkasabi ko noon, yung 2 tao sa harapan ko ay biglang nagkatinginan. Mukhang nabasa na nila ang case file mula noon. Ang usok mula sa sigarilyo ay pumulupot sa mga daliri ko. Biglang bumalik ang isip ko sa nakalipas na 10 taon. Ang pamilya ni Wenzing ang pinakamayaman noon sa aming baryo. Ang mga magulang niya ang isa sa mga naunang pumunta sa ibang lugar para magtrabaho at kumita ng pera. Dahil palagi silang wala sa bahay, ipinagkatiwala siya sa lola ko noong bata pa siya. Sabay kaming kumakain, natutulog, at pumapasok sa eskwela. Mula 5 taong gulang hanggang 17. Sa loob ng 12 taon na iyon, sinamahan ko siya sa 12 kaarawan niya. Nasaksihan ko ang paglaki niya mula sa pagiging isang batang uhugin hanggang sa tumangkad siya ng halos 6 na talampakan. Sa mga panahong iyon, umuuwi lang ang mga magulang ni Wenzing ng 1 o 2 beses sa isang taon. Noong una, sabay silang umuuwi. Hanggang sa unti-unti, magkahiwalay na silang umuuwi. Noong mga huling taon, laging may kasamang ibang babae ang tatay ni Wenzing sa tuwing umuuwi siya. Sobrang naapektuhan si Wenzing dahil dito. Bumagsak ng husto ang mga grado niya. Araw-araw siyang sama-sama sa mga basagulerong tambay na tumigil na sa pag-aaral. Ilang beses nang ipinatawag ng teacher ang magulang niya. Pero walang maintindihan ang matanda ko ng lola tungkol sa mga ganoon. Kaya ako palagi ang pumupunta. Sinasabi kong ate ako ni Wenzing. Nangangako ako sa teacher na gagawin ko ang lahat para magbago siya. Doon na nagsimula ang paghihigpit ko sa kanya. Pinupuntahan ko siya sa computer shop para sunduin. Tinatawagan ko pa ng pulis kapag nasasangkot siya sa rumble. Kinokontrol ko ang allowance niya. Pero lahat ng ito ay hindi nakatulong para magbago siya. Sa halip, nagsimula siyang kamuhian ako. Para kaming 2 linyang nag-cross pero unti-unting nagkalayo. Nag-alala ako na kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi man lang siya makakapasok ng kolehiyo. Kaya kumilos ako ng mag-isa. Tinawagan ko ang tatay ni Wenzing. Nagmakaawa ako sa kanya na umuwi para tingnan si Wenzing. Pero hindi ko inasahan na dahil sa tawag na iyon. Talagang tuluyan ng winasak nito ang relasyon naming dalawa. Kinabukasan matapos matanggap ang tawag, bumalik agad ang tatay ni Wen. Halos hindi pa sila nakakapag-usap ay nag-away na agad ang mag-ama. Hinabol ni Wenzing ng kutsilyo ang tatay niya sa ilang kalsada. Agad-agad na kumuha ng tiket ang tatay ni Wen para umalis. Bago siya umalis, naghanda si Papa ng isang salo-salo sa bahay para sa kanya. Nag-inuman silang dalawa mula gabi hanggang umaga. Nakasara ang pinto, kaya hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Kinaumagahan, nag-impake ng gamit si Papa at sumama sa tatay ni Wen. Tinangay pa niya ang huling-huling ipon ng aming pamilya. Nang malaman ito ni Wenzing, hindi na siya umimik. Binigay niya agad sa lola ang lahat ng perang iniwan sa kanya ng tatay niya. Para daw sa mga gastusin sa araw-araw. Alam kong nag-aalala lang siya na baka wala akong pera para kumain o pambili ng mga libro. At ganoon lang lumipas ang mga araw nang walang pagmamadali. Sa isang iglap, nasa huling taon na ako ng high school. Sabi ng teacher ko, napakaganda raw ng grades ko at malaki ang tsansa kong makapasok sa kolehiyo nang hindi nakukuha ng exam. Si Wenzing naman, matagal nang hindi pumapasok sa eskwelahan. Ang plano ko, kapag nakapasok na ako sa kolehiyo, papupuntahin ko si Wenzing sa syudad kung nasaan ako. Pero laging nauna ang hindi inaasahan kaysa sa mga plano. Noong gabi bago ang aking 18 kaarawan, umuwi si Papa pagkatapos ng isang taong pagkawala. Nagluto siya ng napakaraming pagkain. Dinalhan din niya ako ng isang napakagandang bestida na ngayon ko lang nakita. Matapos kong mag-wish at hipan ang mga kandila, bigla na lang siyang lumuhad sa sahig. Sabi niya, may nasaktan daw siyang tao habang nagtatrabaho sa timog.
At ngayon, humihingi ng danyos ang pamilya ng biktima. Kung hindi raw siya magbabayad, ipakukulong siya at hahatulan ng kamatayan. Habang pinapanood ko si Papa na paulit-ulit na sinasampal ang sarili niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla na lang akong nagsalita. Paano kita matutulungan? Yung bahay. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Alam ko talagang hindi nasayang ang pag-aalaga ko sa'yo, anak. May usapan na kami ng tatay ni Wenzing. Basta't pakasalan mo siya, ibibigay niya sa akin ang perang kailangan ko. Magpakasal sa tatay ni Wenzing. Sabi ng tatay ni Wenzing, basta pakasalan mo siya, dadalhin ka niya sa timog. Nakabili na siya ng maliit na villa doon. Ang gagawin mo lang buong araw ay mag-shopping. Parang biglang may umugang sa utak ko. Nang kumalma ako, marahas kong hinayla ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Sumigaw ako na hindi ako mag-aasawa. Mag-aaral ako ng mabuti. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Bakit ako magpapakasal sa isang matandang lalaki? Hindi na siya umimik at biglang nag-iba ang mukha niya. Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas. Sabi niya ayaw ko raw daanin sa magandang usapan. Napakatigas daw ng ulo ko. Habang sinasabi to, pinagpag ko ang abo ng sigarilyo sa kamay ko. Tumingala ako at tumingin kay Officer Son. Hindi ba tinanong niyo ako dati kung bakit hindi ako umuwi sa loob ng maraming taon para dalawin ang lola ko? Ayun, masasabi ko na sa inyo ang sagot. Dahil gusto rin ng lola ko na pakasalan ko ang tatay ni Wenzing. At tinulungan pa niya ang tatay ko na ikulong ako. Biglang bumalat ang nakakakilabot na katahimikan sa loob ng kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ang batang pulis sa tabi ni Officer Son. Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman ng lahat ng yan sa pagpunta sa iyo ni Wenzing noong gabing yun? Sinaman siya ng tingin ni Officer Son at tumingin sa akin. Ipagpatuloy mo lang. Huwag kang magmadali. Noong gabing iyon, itinali ako ng tatay ko. At nilock ako sa loob ng kwarto. Lumuhad ako sa sahig at humagulgol habang nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ko na magaling ang performance ko sa school. Pwede akong maging scholar sa kolehiyo. Kapag nakapasok na ako sa kolehiyo, kikita na ako ng pera. Bawat sentimong kikitain ko, ibibigay ko sa kanya. Hindi lang ako tutulong sa pagbabayad ng utang niya, aalagaan ko pa siya. Pero sa klase ng pag-iisip ng tatay ko, hindi niya talaga naiintindihan ang mga yon. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatalo, dumating din si Lola para kumbinsihin ako. Sabi niya, huwag daw akong masyadong matigas ang ulo. Tatay ko pa rin daw yun at hindi niya ako ipapahamak. Sinabi pa niya na napakahirap daw talaga ng buhay ng isang babae. Kahit na maging pinakamagaling pa ako sa buong probinsya, sa trabaho ay ganoon pa rin. Makakaranas ka pa rin ng diskriminasyon dahil sa kasarian mo. Tinapak-tapik niya ang kamay ko. Sige na, anak, mas mabuti na ring mag-asawa ka ng maaga, para guminhawa ang buhay mo. Kinabukasan ng umaga, pumayag na rin ako. Pero bilang kapalit, hiniling kong pagkatapos ko graduate kami magpapakasal. Tatutol pa sana si Papa. Pero mabilis na pumayag ang tatay ni Wen. Nang gabi ring iyon, nagdala pa siya ng isang bag na pera sa bahay namin. Nakakatawa, di ba? May mga taong para lang sa kakarampot na halaga. Kayang ibenta ang sarili nilang anak. Plano kong tumawag ng pulis sa oras na makaalis ako ng bahay. Sa oras na yun, kahit sa kalye pa ako matulog, hinding-hindi na ako babalik. Pero nahulaan ni Papa ang nasa isip ko. Kinagabihan din, pinainom niya ako ng gamot.